sa ibang lugar po sa mundo. Dito po sa North America ay 7 o'clock, 7:10 ng gabi po, Sabado. Okay? So, magsisimula po ulit tayo ng Bible study. Sa araw po nito, pag-aaralan po natin ng Jeremiah 31, 1 to 6. Okay? Ang title po ng ating pag-aaral ay When God Brings You Back. Okay? So, ito yung tinatawag po natin sa theology minsan, no? Yung restoration, yung the return, no? Pagbabalik po ng mga tao ng Diyos, yung mga chosen people of God sa Panginoon. Okay? So yan po titingnan natin sa first 6 verses ng Jeremiah 31. Okay? So manalangin po muna tayo at pagkatapos po nito magkaroon tayo ng magandang kalakayan tungkol po sa ating napag-aralan. Okay? Pumunta po tayo at tumingin po tayo sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, katapatan at pagtitipon po ninyo sa amin sa oras na ito. At Panginoon, kayo po ang pinakamahalagang tao sa aming mga puso at isipan, O Lord. Dahil po, kayo po nagbigay sa amin ng kaligtasan at kayo rin po nagbibigay sa amin ng mga pagpapala na hindi po namin matatamo sa pamagitan lang po ng aming sariling kakayahan. Salamat po sa inyong pagmamahal dahil yung pagmamahal po ninyo talaga ang tunay na nagbaling po ng aming mga puso at isipan mula sa mundo patungo po sa inyo, O Lord. Kaya nga po sa araw na ito, sa aming pag-aaral po ng inyong pagmamahal sa bayan ng Israel, madadama rin po namin ang inyong pagmamahal sa bawat isa sa aming Panginoon. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So ito pong Jeremiah, kung babasahin po ninyo, no, this is 52 chapters po sa ating Biblia. Ito po yung isa sa mga propeta na laging umiiyak. Kaya nga si Jeremiah, tinatawag po siyang the weeping prophet. Lagi po siyang umiiyak dahil bilang batang propeta, nando po yung kanyang pagmamahal sa kanyang bayan na Israel. Pero alam po niya dahil sa idolatry po ng kanyang bayan, ay binigyan po sila ng disiplina or punishment ng Panginoong Diyos at dinala po sila ang Israel, especially yung Southern Kingdom po ng Judah, sa Babylon for 70 years. Okay? So all throughout po, kung babasahin po ni Jeremiah, talagang nananaghoy, no? At umiiyak itong propeta na to dahil sa matinding problema ng bayan ng Israel na dulot po ng kanilang idolatry. So sa ngayon po, makita po natin sa chapter 31, itong first 6 verses, kung paano po pinakita ng Panginoon na kahit na po ganun na po kasama, ganun na po kalala ang problema ng Israel, na doon pa rin po ang kanyang pag-ibig sa kanyang bayang ng Israel. At ganun po ang ating madarama. Okay? Kung kayo po ay Kristiyano, mararamdaman po ninyo na yung pagmamahal po ng ating Panginoon ay talagang walang pagmamaliw. Siyempre po, pag tayo po ay gumagawa ng hindi mabuti, sumusuway tayo sa utos ng ating Panginoon sa kanyang mga salita, nakakaramdam po tayo ng pagpapalo. Pero yung pagpapalo po niya sa atin ay puno-puno po ng pagmamahal. At yun po ang ating mararamdaman at mararanasan sa pag-aaralan po natin sa araw na ito. Okay? So, kung meron po kayong mga Biblia, babasahin ko rin po ito, pero maganda po kung meron kayong Biblia, English man po o Tagalog, follow mo po sa Jeremiah 31, sa verses 1 to 6. So, makita po natin dito, when God brings you back, this is a journey of hope and spiritual renewal. Okay? So, maaring kayo po na nakikinig sa atin ngayon, nakakaranas kayo ng ganitong klaseng suliranin sa inyong buhay at mararamdaman nyo talaga ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, tingnan po natin ang Biblia. Basahin ko po muna ang verses 1 to 6 and then later on po, pag-aaralan natin kung ano pa yung tinuturo ng Panginoon sa passage po na ito. Okay? So, starting po ng verse 1, sabi po dito, sinabi pa ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong angkan ng Israel at magiging hinirang ko sila. So sinasabi pa ng Diyos, I will be their God and they will be my people. Okay? Dahil po ang
Panginoong Diyos po nung nagkasala ang Israel sa kanila ay kumbaga sa tinakwil po ng Diyos ang bayan ng Israel dahil sa kanilang idolatry. At ngayon po, sa pagbabalik loob po ng Israel sa Panginoong Diyos, ngayon po itinuturing na naman silang bayan o angkan ng Israel. Okay? So sa verse 2 po, ito ang sinasabi ng Panginoon, aalagaan ko ang mga natirang buhay sa kanila mula sa digmaan habang sila'y naglalakbay sa ilang. Mababalik ako upang bigyan ng kapahingahan ang Israel. So kita po ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa Israel. Bibigyan sila ng kapahingahan or rest or relief from their problems. Then verse 3 po, noong una, ang Panginoon ay nagpakita sa mga Israelita at nagsabi, iniibig ko kayo na pag-ibig na walang hanggan. Sa aking kagandahang loob, pinalapit ko kayo sa akin. So, kita po ninyo, no? Ang ating Diyos talaga ay napaka-buti. Yung kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ito yung tinatawag nating everlasting love, eternal love. Yung pag-ibig na wala pong pagmamali, walang kakupas-kupas. Okay? At itong pag-ibig po nito ay bunga ng kanyang kagandahang loob. Yung sa English po na talagang ina-appreciate ko po sa English yung kagandahang loob, yung tinatawag na loving kindness. Okay? Kung mababasa po niyo sa Biblia yung loving kindness, talagang it's one special word sa Bible na hindi mo pwedeng ikabit sa kanino mang tao. Dahil ang Diyos lamang po natin ang maituturing na may loving kindness. Okay? So verse 4 po, muli ko kayong itatayo, kayong mga taga-Israel, na katulad ng isang birhen. Muli kayong sasayaw sa tuwa, sa saliw ng inyong tamburin. Muli kayong magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria at pakikinabangan ninyo ang mga bunga nito. Darating ang araw na ang mga nagbantay ng lungsod ay sisigaw doon sa kabundukan ng Ephraim, hali kayo, pumunta tayo sa Jerusalem upang sumamba sa Panginoon na ating Diyos. Okay? So when God brings you back, okay, a journey of hope and spiritual renewal. So makita po natin dito sa 6 verses po na ito na binasa ko, kung paano po pababalikin ng Panginoon ang bayan ng Israel mula sa kanilang captivity sa Babylon. Okay? Biruin po ninyo, 70 years silang nasa Babylon. At marami pong mga matatanda nila na namatay na at yung mga kabataan na po ang natira lamang sa bayan na ito. Ngunit sa bawat nangyari sa bayan ng Israel, makikita pa rin natin yung pagmamahal ng Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang piniling bayan. At ngayon po, makita po natin sa kasalukuyang panahon po natin, no? Kahit na ang Israel talagang hindi nila nire-recognize si Jesus bilang kanilang Mesaya dahil naghihintay pa sila ng unang Mesaya nila, ganun pa rin po sila kamahal ng Diyos. Hindi po nagmamali yun. Lalo-lalo na po sa atin. Tayo po'y mahal na mahal ng Diyos. Kaya wag po nating ine-neglect. Wag po nating i-disregard. Wag po nating i-downplay yung pagmamahal po ng Diyos. Dahil yung pagmamahal po ng Diyos ay tunay na tunay po. Walang peke sa pagmamahal ng Diyos. Genuine po yun, authentic at sincere po ang love ng Panginoon sa atin. Okay? So, ang pangunahin nating kaisipan dito ay ito po, no? Dito po iikot ang ating pag-aaral sa araw na ito. So, God faithfully restores His people. Okay? So, yun ang panguna po. God faithfully restores His people. So, ibinabalik po niya. God brings back His people. So, itong bayan po ng Israel, hindi po sila ang bumalik sa Panginoon. Ang Panginoon mismo ang nagpabalik sa kanila. So, kita po natin sa bawat stage po ng buhay natin, laging ang Panginoong Diyos po ang nagtitake po ng initiative. Siya po lagi nangunguna. Akala po natin minsan ginagawa po natin yung dapat nating gawin. Pero yun po ay dahil po sa pag-uudyok ng ating Diyos. Parang yung kaligtasan po natin, no? Yung ating salvation or redemption, yung forgiveness of our sins. Initiative po yun ng ating Panginoon. Nauna po siya. Okay? Remember po, sabi po ni Jesus sa Luke 19:10, for the Son of God came to seek and to save that which was lost. So, sino po ang unang naghahanap sa atin? Sino po unang naghahangad na iligtas po tayo? Si Jesus po, ang ating Panginoon, ang nangunguna pong
nagnanais na magligtas sa atin. Hindi po tayo. Dahil bilang mga tao, wala po sa puso natin at isipan natin na gusto nating maligtas. Pero ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng ganoong hangarin. Kaya lubos-lubos na po talaga ang ating pasalamat sa ating Diyos dahil siya lamang po ang tunay na nagmamahal sa bawat isa. Okay? So God faithfully restores His people. And then pangalawa, drawing them back with everlasting love. Okay? So paano po tayo pinapabalik? Paano po pababalikin ng Panginoon ang bayan ng Israel? Sa pamagitan ng pag-ibig na walang hanggan, pag-ibig na walang maliw, na walang kakupas-kupas. Hindi po mapabalik ng sino mang tao ang mga tao na lumalayo sa kanila, even ang Diyos. Hindi po niya pwede mapabalik ang mga tao sa kanya sa pamamagitan ng galit o sa pamamagitan ng pagpaparusa. Ginagawa po ng Diyos, pinapakita po niya ang kanyang pagmamahal. Parang tayo po, no, bilang mga magulang. Meron tayong mga maliliit na mga bata before, ngayon malalaki na sila. Okay? So paano natin sila madodraw papunta po sa atin para makuha po nating atensyon nila? Makukuha po ba nating atensyon sa kanila sa pamamagitan ng pagsisigaw, pagiging magalitin, o minsan nagsasalita pa tayo ng mga masasamang salita? Hindi po, di po ba? Naranasan niyo na po yan. Ang nagdodraw sa atin patungo sa isang tao ay yung pagmamahal. So, kung mapapakita po natin yung pagmamahal sa ating kapwa-tao, yun po magdodraw ng tao na yung papunta po sa atin, lalo-lalo na ang Diyos. Sabi po niya, I've drawn you with my everlasting love. Ang walang hanggan na pag-ibig po ng Diyos ang nagdodraw papunta po sa Kanya. Then, hindi lang po siya nagre-restore po ng mga tao. Pangatlo, He reveals what was broken. Okay? So, hindi lang po siya sabi, okay, balik ka na sa akin, minamahal kita, then that's it. Tapos na ang istorya. Hindi po ganon. Nire-rebuild po niya tayo. Kung ano yung broken sa atin, ano yung mga sira sa buhay natin, yung kailangan ng repair, inaayos po niya para maging bagong tao po tayo. So kita po ninyo, ganun na po talaga tayo kamahal ng Diyos. All throughout, siya po ang nagtitake ng initiative. Okay? Pinapakita po niya ang kanyang pag-ibig, binabalik po niya tayo patungo sa kanya, at inaayos pa po niya ang ating buhay. So kita po ninyo, wala ba tayong pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon? Dahil lahat po ginagawa na po niya para sa atin. Ang response lang po natin, ang expectation lang po ng Panginoon sa atin ay magpakumbaba at patuloy po siyang mahalin at sundin ang kanyang mga kautusan sa Biblia. Okay? So titingnan po natin yung tatlong malaking punto na ito sa salita po ng Diyos, at dito po kailangan po nating isa-isip at isa-puso ang ating mga matututuhan. Okay? So una po natin makita sa verses 1 to 3 ay God's love never quits. Okay? Tandaan po niyo yan. Minsan tayo po mga Kristiyano, pag naka-enkwentro na tayo ng mga problema, saan man po yan, sa pamilya natin, sa ministry, sa iglesia na ina-attendan natin, nagko-quit na tayo, nag-give up na tayo. Pero ang Diyos po, hindi po siya nag-give up sa atin. Lagi po siyang nandyan. Hindi siya nagsasawa. Dahil alam po niya, tayo po bilang kanyang mga anak ay mapapabalik sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Okay? So, God restores us because His love never quits. Okay? So, katulad na binasa ko po kanina, basahin ko po ulit ito kasi sarap po talagang basahin ng mabuting balita ng Diyos ng kanyang salita, lalo na sa ating lengguwahe po, no, sa Tagalog, kasi mananamnam niyo po talaga ang ibig sabihin. So basahin ko po muli-uli ang verse 1 to 3. Sinabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong angkan ng Israel at magiging hinirang ko sila. So again, I will be their God and they will be my people. Alam po ninyo, yun ang pinaka-precious na statement na marireceive natin from our parents, especially from our God. Diba? Napaka-special po nun. Sasabihin po ng Diyos na, ikaw ay aking tao, ikaw ay aking chosen person, ikaw ay aking child. So, wag po nating i-underestimate yung meaning po ng pagiging child of God. Napaka-importante po niyan. Ibig sabihin, unique po talaga tayo, special po tayo sa mata ng Diyos. At
kung di po nyo nalalaman pa, sabi nga po sa Salmo, sabi doon, ang Israel is the apple of God's eye, which is actually, kung tinranslate mo, is sabi yung pupil. So apple or pupil, ibig sabihin, favorite ng Panginoon ang kanyang mga tao. Of course, sa Old Testament, that will be Israel, and then sa New Testament, of course, yung mga Gentile Christians, bukod po sa Israel. So, tayo po na modern day Christians, special po tayo sa mata ng Diyos. We are the apple of His eye. We are the pupil. Okay? Yung pupil po natin sa mata po natin, napaka-importante po niyan. Dahil dyan pumapasok po lahat ng ilaw na nagbibigay po sa atin ng liwanag sa paningin natin. Okay? So God restores us dahil hindi po nagka-quit, hindi po nag-give up ang kanyang pag-ibig. Okay? So makita po natin dito sa verse 2, basahin ko pa uli. Ito ang sinasabi ng Panginoon, aalagaan ko ang mga natirang buhay sa kanila mula sa digmaan habang sila'y naglalakbay sa ilang. Kasi po, ito po, binabalik po ng propeta yung kanilang alaala nung sila po ang Israel po ay nasa wilderness. Nandun po sila sa ilang, sa disyerto. Okay? Bago sila pumasok sa lupa ng Canaan. At doon po marami pong namatay at marami silang mga kaaway at marami silang mga namatay doon for 40 years po. Pero sabi po ng Panginoon dito, yung mga natirang buhay doon, aalagaan ng Diyos. So kita po ninyo, hindi po nag-give up ang Diyos kahit na po suwail at pasaway ang kanyang bayan, ang bayan ng Israel. Ganun pa rin ang kanyang pagmamahal. Hindi po nagbabago yon ang pagmamahal po ng Diyos sa kanyang mga tao, especially sa kanyang mga anak. Okay? So sabi niya, magbabalik ako upang bigyan ng kapahingahan ang Israel. And then yung verse 3 po, noong una ang Panginoon ay nagpakita sa mga Israelita at nagsabi, iniibig ko kayo ng pag-ibig na walang hanggan, sa aking kagandahang loob, pinalapit ko kayo sa akin. So una-una makita po natin dito the unwavering love of God. Okay? So yung pag-ibig po ng Diyos ay constant po, no? Constant, consistent, saka continuous. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po yun. Walang patlang-patlang. Walang kupas. Walang pagmamaliw. Kahit na po tayo ay katulad ng bayan ng Israel ay nagwa-wander away from God. Kahit po minsan nga, lagi tayong matigas ang ulo. Katulad po ng mga Israelita, di po ba? Isa nga pong lagi ko natatandaan ang tawag ng Panginoon sa isa sa mga taga-Israel. Nung sila po ay laging sumusuway, na kung natatanda po, they are called what? Hard-necked, stiff-necked, obstinate, stubborn. Okay? Yun po ang tawag ng Diyos sa kanila. Stubborn people, stiff-necked. Kasi matigas ang mga ulo po nila. Tayo rin po bilang mga Kristiyano. May mga panahon na tayo po matigas ang ulo. Yun po yung time na nagwa-wander away tayo from God. Pero ang pagmamahal ng Diyos ay hindi po nawawala. Kaya nga po yung Romans 8:38-39, sabi doon, nothing at means nothing, wala po, walang exception. Nothing can separate us from the love of Christ. So, yung pag-ibig po ng Diyos sa Israel at pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga chosen people at tayo po, mga Gentile na Christians, yung pag-ibig po niya na nagpapakita na ang kanyang kasunduan sa atin na hindi po masisira. Unbroken covenant relationship. Kasi po, kung tayo po naging Kristiyano, nung tayo po niligtas ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon po ng covenant, pero hindi po yung written covenant, it's a covenant from the heart. Okay? So yung covenant na yon, nung tayo po yung nagtiwala sa Panginoong Jesus at tinanggap po natin ang kanyang presensya sa ating buhay at naniwala tayo na siya po ay namatay sa krus, na buhay na inilibing at nabuhay na muli, nagkaroon po ng unwritten na covenant sa ating mga puso. At in any covenant po, ibig sabihin covenant yung parang treaty, no? Yung kasunduan, agreement between two parties. In any kind of agreement, meron pong weaker party sa kami stronger party. Ang stronger party po sa ating covenant with Jesus Christ is of course si Jesus. Way stronger po siya kumpara sa atin. Tayo pong weaker party. So, sa ating covenant po, dahil tayo pong weaker party, there's always a possibility
na hindi tayo mag-hold on sa ating covenant sa Panginoon. Ibig sabihin, there will be time na magdi-disobey po tayo. It doesn't mean na mawawala ang ating kaligtasan. Hindi po yun ang sinasabi ko. Ibig ko sabihin, there will be time na hindi natin masusunod yung kasunduan natin sa Panginoon na sundin ang kanyang mga kautusan. Pero si Jesus po, hindi po siya magbe-break ng mga conditions sa ating agreement with Him. At yun po, yung love po, yung covenantal love po ni Jesus para sa atin, although there are times na wala po yung love po natin sa Panginoon, hindi po magmamaliw yun. Kaya po, kahit na po tayo po minsan matigas ang ulo, lumalayo tayo sa Kanya, hindi po nawawala ang ating kaligtasan. Dahil ang ating kaligtasan po ay hindi po natin hawak. Ang kaligtasan po natin ay hawak ng ating Panginoong Hesus. Ang ating salvation ay dependent po sa ginawa po ni Jesus, hindi po sa ginawa natin. Yung ating pagkaligtasan, yung ating free will, yung ating choice, ang ating decision to trust in Jesus Christ and commit our life to Him, yun po is only a response to what Jesus Christ did for all of us. So napaka-importante po malaman po yun, na ang kaligtasan po natin ay depende po sa ginawa ni Jesus at hindi po sa ginawa natin. Response lang po ang ginawa po natin para po tayo maligtas. Okay? So, unwavering divine love. And secondly, makita po natin isang halimbawa po ng restoration na ginawa po ng ating Panginoong Jesus ay si Pedro. Remember po, si Jesus po, nung siya po ay nasa korte ng mga high priest, no? Ng mga religious leaders at doon, later on, i-crucify po siya, no? Bibigyan siya ng penalty of crucifixion. 3 times po si Pedro na tinanong po ng mga tao sa paligid niya. Di ba ikaw yung isa sa mga follower nitong si Jesus? Di ba ikaw, kilala kita, ikaw yung sumusunod lagi kay Jesus. So 3 times po, tinanong siyang ganun. At 3 times po, ano pong ginawa niya? Nagsinungaling siya, sinabi niya, hindi ko siya kilala. So 3 times dininay po niya si Kristo. Pero ano po nangyari pagkatapos po si Kristo ay nabuhay na mag-uli? Sa John chapter 21, verses 15 to 17, tinawag po siya ni Jesus. At doon po 3 times na tinanong po ni Jesus kay Pedro, Simon, son of Jonas, do you love me? 3 times po. Yung love na sinabi po ni Jesus doon, kasi kung alam po ninyo, ang word on love sa Bible, especially in the Greek, ay marami pong shades of meaning at different degrees or intensity. Tayo pa, pag sinabi nating love, usually isang kind of love lang yon. Pero sa Greek po, ang love po maraming klase. Pero yung love na sinasabi po ni Jesus na, Simon, son of Jonas, do you love me? He's talking about unconditional, sacrificial, unselfish kind of love. So, alam po ninyo sagot ni Pedro? Sabi po ni Pedro or Simon, sabi po niya, Lord, you know, hindi niya masabi na I love you because he knows that he cannot love Jesus. Even us, we cannot say we can love Jesus Christ unconditionally, sacrificially, unselfishly. Dahil pag sinabi po natin yon, hindi po natin talaga minimin yon. Dahil una-una, nandito po tayo sa ating katawan na makasalanan. Kaya sabi po niya, Lord, you know. So, hindi niya masabi ng diretso. Pero 3 times sinabi po ni Jesus, do you love me? So, yung point na po na ina-arrive ko po ganito, kahit na po si Pedro, hindi po niya maamin na he really loves Jesus Christ in the highest form of love, yung agape love. Ang love po niya kay Kristo ay yung friendly kind of love, yung same level na kind of love. Sabi pa rin ni Jesus, I'm restoring you back to the ministry. Okay? So, ganun din po tayo. So, meron po tayong pag-asa kung kayo po ay nagdi-drift, no? Nagwa-wander away kayo sa Panginoon sa ngayon. Tandaan po ninyo, maaari kayong bumalik kay Kristo. Anytime.
magsisipol tayo sa ating mga kasalanan. Dahil po, lagi po siya naghihintay sa atin, katulad ng ginawa niya kay Pedro. Okay? So makita po natin dito, yung pag-ibig po ni Kristo ay nagpapakita po ng persistent love po ng God and His readiness to forgive us completely. Kaya nga po, memorize na nga po natin yung 1 John 1:9, di ba? Ang sabi po doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, nasa Biblia na po lahat yan. Hindi na po natin kailangan humanap pa ng ibang paraan para malaman, patatawarin ba ako ng Diyos? Kahit na ako'y nagkasala sa Kanya? Of course. Pero of course, hindi po natin pwedeng gawing lisensya na, alam ko patatawarin ng Diyos, ulit-ulitin ko nang gawin itong kasalanan. Hindi po repentance yun. Dahil ang tunay na repentance, pag sinabi mo, hindi ko na gagawin, you will try your best, you will do your best not to do it anymore. Of course, nandun pa rin po tayo sa makasalanan nating katawan. There's a possibility and potential na maulit po yan. Pero at least, nandun po yung talagang pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. Pero tandaan po ninyo, hindi po magbabago ang pag-ibig po ng Diyos. Tayo po minsan, yung pag-ibig natin sa ating kapwa-tao, pag mayroon pong ginawang hindi maganda, no, sa kapatid natin, o minsan sa mga asawa po natin, o minsan sa kapwa natin Kristiyano, pag meron silang ginawang di maganda sa atin, nababawasan yung ating love for them, right? Pero ang Diyos hindi po nagbabago ang pag-ibig niya sa atin. It still remains constant, consistent, and still unconditional and sacrificial. So, para pong yung pag-ibig po ng Diyos ay para pong yung isang parent po, na isang magulang. Tayo po, mga magulang na po tayo. Yung ating mga anak na naging suwail o sumuway po sa mga utos natin, hindi po napunta po sa maling landas. Pero pag sila'y bumabalik po, ano bang ginagawa natin? Tinataboy po ba natin? Kung talagang tayo po may pagmamahal sa ating mga anak, hindi po natin sila tinataboy at hindi natin sila itatakwil. We are always ready to embrace yung wandering child. Mamaya, babanggitin ko po yung tungkol sa prodigal son. Pero ngayon lang po makita po natin ang pinakamagandang halimbawa sa Biblia ay yung prodigal son. Nung bumalik po yung prodigal son sa kanyang ama, after many years po, na ginastos po niya ang kanyang kayamanan sa walang kapararakan. Dumating po siya doon sa bahay ng kanyang ama. At habang malayo pa lang po siya, ano pong ginawa ng ama? Yung ama, almost magpatira pa na. Nagkukumahog siyang tumakbo para po ma-meet po niya ang kanyang anak. Excited po siya. Hindi po niya sinabing, ikaw, suwail na anak, tinatakwil na kita. Hindi ka na nararapat na bumalik sa ating tahanan. Hindi po. Ano pong ginawa niya? Binigyan niya ng singsing na nagpapakita na you have the authority as my child. Binigyan siya ng slippers. Dahil nung umalis siya doon sa bayan na kung saan ginastos po niya ang kanyang kayamanan, wala siyang ari-arian, nawala lahat. Binigyan siya ng slippers, ibig sabihin, hindi siya slaves, hindi siya servant, kundi child po siya ng father. Pangatlo, binigyan po siya ng great feast or celebration. Nagpapatay po ng mga animals para po i-celebrate ang kanyang pagbabalik. Ganun po lalo ang Diyos. Kung kayo po ay nagdi-drift, lumalayo sa Panginoon, ang Panginoon po ay laging handa upang yakapin kayo muli. So isipin po ninyo, ang Panginoong Diyos ay tunay na nagmamahal sa atin. Wala po siyang katulad sa mundong ito. Hindi natin mapapantayan ang pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya mas magpasalamat po tayo sa Kanya sa wagas na pag-ibig po niya sa bawat isa sa atin. Pangalawa po, hindi lang po hindi nagkikwit ang pag-ibig po ng Diyos sa atin dahil yun po ang nagkokos para po sa atin na bumalik. Pero nire-rebuild din po niya ang ating buhay, no? Inaayos po niya yung buhay natin. Hindi yung ina-accept lang po niya tayo dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, kundi kung merong broken po sa ating puso, sa ating buhay, inaayos po niya. Kaya kailangang magpakumbaba tayo at i-allow po natin ng Diyos na siya po magbago sa ating buhay. So verse 4 po, sabi po dito,
Muli ko kayong itatayo. Okay? Ito yung rebuilding po. Kayong mga taga-Israel na katulad ng isang birhen. Dati po ang Israel po tinatawag na idolatrous dahil nag-commit po ulit sila ng spiritual adultery sa Diyos. Okay? At para sila mga prostitute actually kasi ginamit nila ang kanilang mga katawan para magkaroon ng intermarriage sa mga Canaanites, di po ba? Sa mga foreign individuals na ayaw po ng Panginoon. At dahil po doon, nasira po ang kanilang traditions and their beliefs. Na-mix po ang kanilang mga paniniwala sa Diyos ng paniniwala sa mga ribulto, paniniwala sa mga kahoy, sa mga halaman, sa sun or araw, sa buwan, at iba pang mga bituin na nakikita po natin sa kalangitan. So, nag-mix po, nagkaroon po sila ng mixed worship. Wino-worship po nila ang God at the same time, wino-worship din po nila yung mga idolo po nila. So, sabi ng Panginoon, dahil doon, prostitute kayo, so hindi kayo birhen. Pero sabi dito ng Panginoon, aayusin ko yung buhay ninyo na para kayong birhen. So, ibig sabihin, ang pagiging birhen po nila, nagpapakita po ng purity na God will cleanse them, no? Lilinisin po niya. So tayo rin po. Kung tayo po ay naging madumi dahil po sa ating mga kasalanan, pag bumalik po tayo sa Panginoon, siya po ang maglilinis. Kaya again, He is faithful to and just to cleanse us from all unrighteousness. Lilinisin po niya tayo sa ating mga unrighteousness or mga maling gawain. Okay? So sabi po niya dito, muli kayong sasayaw sa tuwa sa saliw ng inyong tamburin. So, nung nando po sila sa Babylon for 70 years, hindi po sila makapag-celebrate. Una-una, hindi sila pwedeng magkaroon ng sacrifice sa temple dahil wala sila sa Jerusalem. At pangalawa, wala silang mga celebrations, yung mga festivals po nila, mga sineselebrate po nila, wala po yun dahil nasa ibang lugar po sila. So, they missed those festivals. Pero sabi ng Panginoon, pagbabalik nyo sa inyong bayan, ibabalik ko rin ang mga ginagawa ninyo. Okay? So that's what rebuilding means. So makita po natin dito, yung pagbabalik po ng Panginoon sa kanyang bayan patungo sa Diyos ay always intentional and active. Okay? So meron pong purpose, may plano po ang Diyos. So hindi lang po niya sinasabing mahal ko kayo and then that's it. Wala nang ibang gagawin. Meron po siya mga plano. Actually talaga, bago pa likain ng ating Panginoong Diyos ang lupa at ang langit. Okay? Before Genesis chapter 1 verse 1, lahat po ng mangyayari in our future at eternity ay alam na po ng Diyos. Naayos na po ang kanyang plano. So lahat po nangyayari sa buhay po natin ay nasa plano po ng Diyos. So again, that talks about God's sovereignty. Okay? So ibig sabihin, may control po siya sa lahat ng mga nangyayari. At ang kanyang pag-ibig ay napapakita sa kanyang intentionality, sa kanyang active na paggalaw po niya sa buhay ng mga tao. Okay? So makikita po natin sa verse 5 to 6 kung paano po niya i-rebuild ang bayan ng Israel. Okay? Isa pang magandang example po ng rebuilding na nakita po natin sa Biblia ay yung pong makita natin sa aklat ng Nehemiah. Okay? So sa Nehemiah po, si Nehemiah isa po siyang cupbearer ng Persian king at doon po ay kinommission po siya ng Panginoon upang mag-lead sa pagre-rebuild ng walls ng Israel. Okay? So yung pagre-rebuild po ng walls po ng Israel, that shows God's commitment to restoring brokenness. Because remember, ngayon, di po natin kailangan yung mga walls kasi during the Old Testament times, kailangan ng mga bayan ng mga walls para maprotektahan po sila sa kanilang mga kaaway. At pag sira po yung wall, that reflects also na broken po yung bayan na iyon at very open and prone sa atake po ng mga kalaban. So ngayon, we don't need walls dahil meron po tayong ibang ways to defend ourselves, di po ba? Pero yung pagre-rebuild po ng wall ng Jerusalem during the time of Nehemiah, yun po nagpapakita yung commitment ng Diyos na ayusin po ang buhay
ng kanyang mga tao. So tayo rin po, kung meron pong something na sira sa ating buhay, at wala po sigurong sino mang tao na makapagsasabi na there's something broken in each one of us, because all of us are broken. Kahit na po yung brokenness na po yun ay maliit lamang, broke pa rin tayo, no? Sira pa rin tayo. And actually, you know what? It's a blessing to be broken-hearted, because the Bible tells us in the book of Psalms and also in Isaiah, God is near or close to broken-hearted. Kasi po yung mga broken-hearted po na tao, yan po yung mga tao na mapagkumbaba. Yan po yung mga tao na wala na po silang pinagdidependihan kundi ang Panginoong lamang. Kaya kung tayo po'y broken-hearted, biyaya po yun. It's a blessing. Dahil that will draw us closer to the Lord. Doon po natin ma-realize kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. Okay? So, isa pang halimbawa pa makita natin yung mga car restorer, no? Kung kita po niyo, minsan may mga tao na meron po silang love for antique cars. O yung mga cars na talagang luma-luma na pero hindi na gumagana, no? Dysfunctional na dahil sira-sira na. Pero itong mga tinatawag na car restorer, hindi nila nakikita yung negative po doon sa car na yun. Oh, dali nila sa junkyard yan. Gagawin nila parang lata yan o mga ano, patas ibebenta na lang by kilo-kilo. Hindi po ganoon. They see the potential in any broken and non-functioning car. So ganoon din po ang Diyos. Nakikita po niya na bawat isa sa atin ay broken po. Sira po tayo. There's something to be fixed in each one of us. Pero hindi po niya nakikita yung brokenness natin. Nakikita po niya yung potential to be repaired. Remember po yung dito po rin kay Jeremiah, sa book of Jeremiah, yung halimbawa po na clay and the potter. Sabi po ng Panginoon, I am the potter and my people are the clay. So tayo po, clay tayo, no? Alam po niyo yung mga Play-Doh, no? Kung may Play-Doh kayo, yung mga clay na yan na minomold-mold po natin. Para po tayong clay sa mata ng Diyos. Siya po ang potter. So, kung tayo po medyo broken, nakita po niya, broken tayo, aayusin niya po tayo. Okay? So, okay, sabihin po natin minsan, oh, inaayos ko po ang aking sarili. Yes, ayusin mo sarili mo, pero you cannot do it by yourself. You need God's help. So, that's why He is the potter. Kahit na minsan kasi nasubukan na po ba ninyo, kahit na anong gawin ninyo, na ayusin nyo ang sarili nyo, i-rebuild nyo yung sarili nyo para maging maayos na tao, hindi nyo magawa. Natandaan ko, nasa Pilipinas pa, may isang grupo na ng band yata yun, sabi niya, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Tatatanda po niyo siguro yun. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Bakit? Kasi kung tayo lang po ang gagawa ng paraan para bumait tayo, hindi po talaga natin magagawa. Kailangan po natin ang tulong ng Diyos. At siya ang nagtitake po ng initiative para po tayo maging maganda ang buhay, para po maayos po ang ating pamumuhay sa mata po ng Diyos. So, nakikita po ng Diyos ang potential po sa bawat isa sa inyo. So, look up to Him. Remember, Jesus is the author and the finisher of our faith. Siya po nagsimula ng ating kaligtasan sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. At habang tayo po ay undergoing sanctification, siya pa rin po nagbibigay sa atin ng kakayahan. Nag-exert po tayo ng effort, pero siya nagbibigay sa atin ng kakayahan para po tayo ay patuloy na magbago at mamuhay tulad ni Kristo. At of course, pag tayo po ay pumunta na po sa langit, or kung si Jesus po ay bumaba po dito mula sa langit at kunin po ang lahat ng mga Kristiyano through the time of the rapture, then dun po yung faith po natin will be turned into sight. Dahil makikita po natin ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, in full view, visible sa mata po natin. Okay? So, kung meron po kayo mga brokenness sa inyong puso, tandaan po nyo, God can rebuild your lives. Just wait on Him, keep praying, at tutulungan po niya kayo. And lastly po, hindi lang po siya basta-basta nagre-rebuild ng buhay, pinapakita po niya ang ating pagmamahal sa atin, kundi meron po nagiging outcome yung ating pagbabalik sa Panginoon. Nandun po uli yung joyful worship. Natanda po ba ninyo yung time na
Very close po kayo sa Panginoon, nagbabasa kayo ng Biblia, nag-a-attend kayo sa inyong iglesia, nag nag-aano po kayo sa church po ninyo, nagsiserve kayo sa mga ministries, tapos tumutulong kayo sa mga kapwa-tao nyo. Talaga excited kayo, no? At nandun po yung joy sa inyong pag-worship at sa pagsiserve sa Lord. Pero nung medyo lumayo kayo sa Panginoon, nag-drift kayo, o sumuway kayo sa utos, nawala po yung joy po na yun, di po ba? Nalungkot kayo. Bakit po? Siyempre kasi nalulungkot din ang Panginoon. At pag nalungkot po ang Panginoon, kung tayo po ay tunay na anak ng Diyos, malulungkot din po tayo. Dahil ang banal na espiritu ay nasa ating mga puso. Pag malungkot po siya, sabi po ng Bible, do not grieve the Holy Spirit, quench not the Holy Spirit. Pag nangyari po yon, dahil sumuway tayo sa utos ng Diyos, malulungkot din po tayo. Pag umiiyak ang espiritu, kapag ka napipigilan yung control ng espiritu sa ating mga buhay, malulungkot din po tayo. Pero pag tayo bumalik na sa Panginoon, tulad po ng prodigal son na bumalik po sa kanyang ama, nandun po yung joy sa ating pagsiserve at sa pag-worship sa Panginoon. So God brings us back into joyful worship through His restoring love. So again, it's all about the love of God. Yung love of God ang nag-i-initiate ng lahat na ito. Yung rebuilding po ng buhay natin at yung joyful worship na nakikita po natin sa ating mga buhay. So basahin ko po ulit sa verses 5 and 6. At dito po tayo magtatapos. Muli kayo magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria at pakikinabangan ninyo ang mga bunga nito. So ibig sabihin po ng Panginoon to, kasi dati nagtatanim sila pero iba ang umaani dahil yung mga kaaway nila ini-invade yung lupa nila at kinukuha lahat ng kanilang mga inaani. So ngayon sabi ng Diyos, no, magtatanim kayo, aanihin din nyo at kayo mag-enjoy sa fruit of your harvest. And verse 6, darating araw na ang mga nagbabantay ng lungsod, yung mga watchmen po, yung mga lookout. Kasi during the time po, meron silang mga lookout, mga tao, round the clock po yun, no? Round the clock, nandun po sa mataas na tower. At itong mga lookout na to, hindi po sila pwedeng matulog during their shift. Tinitingnan po nila kung may mga kaaway na dumarating. At kung malayo pa lang, nakikita nila yung mga kaaway nila, magsisignal na sila sa kanilang mga trumpeta or mga horns nila para i-warn lahat ng tao na maging ready, maganda sa pagdating ng mga kaaway. Pero dito po, magiging iba ang responsibilidad ng mga watchmen or lookout. Sabi po dito, sila po ay sisigaw doon sa kabundukan ng Ephraim. Ano po yung sisigaw nila? Hindi na war. Sabi nila, halika kayo, pumunta tayo sa Jerusalem upang sumamba sa Panginoon na ating Diyos. So, ngayon hindi na po war ang i-broadcast nila. I-announce po nila, we're going to worship the Lord. And tanda po nyo, Ephraim. Ang Ephraim po, ito po yung Northern Kingdom of Israel. Ang Southern Kingdom, yung Judah. So, remember, during the time after the King Solomon, nag-divide po yan, ang Israel, into Northern and Southern Kingdom. So, at this point in time, sabi po ng Diyos, ang Ephraim, saka yung Southern Kingdom ng Judah, will be united. Wala na pong division. At lahat po sila, hindi sila magdedeklara ng digmaan, kundi magdedeklara sila na we're going to worship the Lord in unity and without any division. Of course, hindi po natin nakikita pa ngayon yan. Most likely, mangyayari po ito sa panahon po ng millennial reign of our Lord Jesus Christ after the tribulation period. Pero ang point po dito, God brings us back into joyful worship. Okay? So makita po natin dito yung vineyards planted, yung mga ubas na inaani po nila, yung kanilang mga tinanim, that reflects stability. Okay? Magkakaroon po ng stability ng buhay nila. Pangalawa, enjoy po nila yung mga bunga, that will be blessing. At pangatlo, yung mga puso ng mga tao, pabalik po sila sa Zion, which is the city of David, sa Jerusalem, that talks about worship and spiritual renewal. So again, all good things. And all because of God's perfect love for His people. So ganun din po sa atin. Kung tayo po ay babalik sa Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, nagkakaroon din po tayong stability, nandun po yung blessing, at nandun po yung renewal
sa ating mga buhay. Okay? Yung brokenness po natin, papalitan po yan ng Panginoon into a renewed commitment and love for our Lord. So, joyful worship restored. God's love revives joy and worship. So again, yung love po ng Diyos ang nagpapabalik po nung kaligayahan at kagalakan sa pagsamba sa ating Panginoon. At kung tayo po ay nag-worship sa Panginoon in a joyful manner, hindi na po tayo gumagawa ng ating pagsamba out of duty. Okay? Kasi hindi po maganda yung sumusunod tayo sa utos ng Diyos dahil sa duty lang natin. Mas maganda at gusto po ng Panginoon na ginagawa po natin to willingly. At dahil ito po ay bunga ng ating pasalamat sa kanyang pagmamahal sa bawat isa. So, katulad sinabi ko pa kanina, yung prodigal son po, no? The prodigal son's return shows restoration, welcomes with music, feasting, and celebration, and not judgment. Okay? Nasabi ko na po kanina yan. Ang ama po ng prodigal son, hindi po siya tumanggap ng judgment o parusa sa kanyang ama, kundi pagmamahal. Dahil alam po ng ama na siya po ay nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. At ganoon din po tayo. Pag alam ng Diyos na tayo bumabalik sa Kanya, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, hindi na niya tayo iakusahan. Actually, sabi po ng Biblia, there's therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Okay? So, tayo po mga Kristiyano, hindi na po tayo dapat ma-feel na mag-guilty tayo. Dahil hindi na po tayo guilty. We are considered justified. Tinuturing na po tayong matuwid. Pero, pag nagkasala tayo, gusto po ng Panginoon na tumalikod tayo sa ating kasalanan, magsisi at humingi ng kapatawaran sa ating Diyos. Yun po ang nais po niya sa bawat isa. So ito po yung natutuhan po natin, no? Sa Jeremiah 31:1-6. At kakaroon po tayong discussion. Hingi ko lang po yung feedback po sa ating grupo later on after we close in prayer. Okay? So ito po yung natutuhan natin. This is a love letter from a restoring God. So una-una nakita po natin God's love never quits. Dahil di po nagka-quit ang pagmamahal ng Diyos, binabalik po niya tayo sa ating fellowship sa Kanya. Pangalawa, His love rebuilds us. So kung ano man yung sira, kailangan ng repair sa buhay po natin, inaayos po niya yon. And then, His love renews and He brings us back into joyful worship. So, kung sino man po sa inyo sa ngayon ang medyo lumalayo sa Panginoon, ito po tingnan ninyo, no? Ang paglayo po sa Panginoon, hindi nangyayari po yan ng biglaan eh. Kung napansin po ninyo ang mga ibang tao, especially ibang mga Kristiyano, na later on talagang palayo sa Panginoon, nagsisimula yan sa mga maliliit na bagay. Siguro una-una, dati nananalangin sila, dati na nagbabasa ng Biblia, pero naging busy sa trabaho at marami mga ibang mga commitments, nawala na yung pagbabasa ng salita ng Diyos, nawala na yung pananalangin. At later on, dahil kailangan magtrabaho ng Sunday, hindi rin nakapag-attend ng church on Sunday. So, unti-unti po yan, hindi yan biglaan eh. Para pong hindi rin tayo bigla na lang tataba. Minsan, bakit bigla ka na lang tumaba? No, hindi tayo pwedeng biglang tumaba o biglang pumayat. Unti-unti yan nangyayari. Ang problema lang, hindi natin napapansin. Kasi nga, gradual po yun. Kaya importante po, the moment that we recognize na tayo po'y lumalayo sa Diyos, yung panahon po ng ating fellowship, personal fellowship with our God, medyo nababawasan o nagbabago na, tingnan na po natin ano po dapat nating gawin at ano po ang dapat nating baguhin. Dahil hindi po nating dapat pabayaan na lumala yung problema na yon. Okay? So, kasi po yung isang malaking problema, hindi po nagsimula sa malaki. Nagsimula sa maliliit. Katulad po ng butas. Okay? Pag meron pong butas yung damit ninyo, kaya nasa barko kayo o sa bangka, nagsisimula sa maliit na butas. Pero pag palaki na palaki yung butas na nangyayari, malulunod na kayo. So, ganun po nangyayari sa ating buhay. Maliit na bagay lamang po, dapat i-recognize na po natin, i-acknowledge natin sa Panginoon at
Siya lang po lamang ang makapagtutulong sa atin para manumbalik po tayo sa ating fellowship sa Kanya. Okay? So if you are drifting, if your spiritual life feels cracked, if joy feels distant, wala na po yung kagalakan sa inyong puso, tandaan po niyo sabi ng Panginoon, mahal na mahal ko kayo and I will build you again. Itataas ko po uli kayo. Okay? Sabi po sa Proverbs, ang mga righteous people, yun po yung mga tao na nagtitiwala sa Diyos. They will fall 7 times, but every time they will rise up. Bakit tayo makakapag-rise up kahit na bagsak tayo ng bagsak? Hindi lang po dahil sa ating kakayahan, dahil po sa Diyos. Siya po ang nagbi-build up sa atin, siya po ang nagtutulong sa atin para tayo ay makabangon sa ating brokenness. Okay? So, manalangin po muna tayo at doon po at ang pagtatapos po ng ating pag-aaral. So, katulad sinabi ko po sa grupo, the next 2 Sundays po sa December 14 saka 21, wala po kaming live recording, pero magkakaroon po ako ng recording before that time siguro, and then ipopost ko po sa Facebook. So you can still follow me dun po sa Facebook. Okay? And then makikita po nyo yon, naka-public naman po ang aking mga posting sa Facebook. Okay? So manalangin po muna tayo at pasalamatan natin ating Panginoon sa kanyang matinding pag-ibig sa bawat isa. Panginoon Diyos, salamat po sa inyong pagmamahal na wala pong kupas, walang pagmamaliw, pagmamahal na walang hanggan, O Lord. Tunay po ang inyong pagmamahal ang nagbibigay sa amin ng potensyal na ma-rebuild po ang mga broken po sa aming mga buhay. Yung mga parte po ng buhay namin na kailangan pong linisin, kailangan pong ayusin, kailangan pong i-repair, kailangan pong i-fix, kailangan po makakagawa ng O Lord. Kaya kung meron pong sa amin ng mga nakikinig po sa amin ngayon o sa aming grupo na nagdi-drift po, may brokenness mo sa kanilang buhay, nawa ay ibigay po namin sa inyo ang brokenness na ito at kayo po makapag-fix po ng brokenness na ito, Lord. At salamat po muli sa joyful worship na binibigay niyo po sa amin. Salamat po sa kahit maraming beses kaming nadadapa, lagi niyo pong kinukuha ang aming mga kamay at itinataas po niyo kami upang kami patuloy na mamuhay bilang inyong mga anak. Salamat po muli, Panginoon, sa inyong kabutihan, katapatan, sa inyong pagmamahal na walang katapat, O Lord. Nawa ay patuloy kami mapagpasalamat at patuloy po naming itaas ang pangalan po ni Jesus. At especially dito pong sa panahon ng Pasko, from today until Christmas time and even the end of this year, Lord, ay patuloy po namin ipahayag ang mabuting balita na si Jesus ay namatay sa krus. Siya po ay inilibing at nabuhay na maguli para po sa kasalanan ng buong mundo. At nawa ang mga tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan, humingi ng kapatawaran, at isuko po ang kanilang buhay sa Panginoon sa Kristo at ariin po siya bilang Panginoon tagapagligtas. Ito ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay.